Maagang gumising si Dante sa malamig na hangin ng bundok. Ang kanilang barong-barong, yari sa pinagtagpi-tagping pawid at kalawangin na yero, ay parang isang matandang sugatan na bahay. Bawat siwang ay bukas sa lamig at hamog. Sa mga butas sa bubong, may pumapasok na malamig na sinaw ng hangin na para bang sinasadya nitong pumasok upang ipaalala ang kahirapan ng kanilang kalagayan. Sa pagitan ng mga ulap, sumisilip ang liwanag ng buwan. Pilang nanunood sa kanila mula sa itaas, malamig ngunit matiyagang nagbabantay. Sa banig, nakahiga ang kanyang ama, si Mang Lando. Ang payat nitong katawan ay bahagyang natatakpan ng manipis na kumot. Halos mabaluktot ito sa tuwing umuubo ng malalim, at ang bawat paghinga ay may kasamang mahinang ugong, tanda ng pagod na baga. Pinilit nitong bumangon, nanginginig ang mga kamay, kumakapit sa dingding para hindi matumba. "Huwag na po, Tay. Ako na ang gagawa ng lahat ng gawain," sabi ni Dante habang mabilis na lumapit upang alalayan ito. Maingat na pinaupo umuli sa banig. "Nak, hindi pwede. Ako dapat ang nagpapakain sa inyo, hindi ikaw," sambit ni Mang Lando. Mabigat ang boses, puno ng hiya at panghihinayang. Ang tingin nito ay parang humihingi ng tawad sa isang kasalanang hindi naman niya kagustuhan. "Mas mahalaga pong gumaling kayo. Kung pipilitin nyo, baka lalo kayong mapahamak," tugon ni Dante. Pinipilit na maging matatag ang tinig kahit ramdam niya rin ang kaba sa bibdib. "Kaya mo, oo, pero bata ka pa. Hindi mo dapat pinapasantong hirap na para sa akin," sabi ni Mang Lando, nakatitig sa anak na tila may gustong idagdag. Ngunit pinili na lang na tikom ang bibig. Ngumiti si Dante, kahit alam niyang sa likod ng ngiting iyon ay may mabigat na takot. "Paano kung hindi ko kayanin?" tanong niya sa sarili. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sa murang edad, natutunan na niyang hindi lahat ng laban ay pwedeng piliin. Minsan, kailangan lang tiisin. Isinilid ni Dante sa lumang bayong ang baon nilang nilutong kagabi. Isang pirasong tuyo at ilang nilagang kamote na halatang matagal nang naimbak. Ramdam niya ang hapdi sa mga bitak ng kanyang kamay. Makapal at magaspang na ito, parang sa matandang magsasaka. Ang balat ay nagkanda-umbok sa dami ng kalyo. Sa edad na 12, hindi na ito kamay ng isang bata. Tiningnan niya ang kanyang tsinelas. Pudpod, halos wala ng talampakan. Tinalian na lamang ng alambre para manatiling magkasama ang mga piraso. Sa ilalim, ang talampakan niya ay makapal ang kalyo at may mga punit. Sanay sa matatarik na daan, ngunit masakit pa rin sa lamig ng lupa sa umaga. "Sana, kahit isang beses lang, makaranas din ako ng sapatos na bago," bulong niya sa sarili. Ngunit agad din niya itong inilibin sa isip. Ang ganitong hiling ay luho para sa kanila. Sa ngayon, sapat na ang makatawid sa maghapon ng busog at ligtas. Sa labas ng bahay, bumalot sa kanya ang amoy ng pasamlupa at sariwang damo. Sa kanyang balikat, isinabit niya ang lumang lubid na gamit sa pagtali ng kambing. Naglakad siya paakyat sa pastulan, bawat hakbang ay may kirot sa binti, ngunit sanay na siyang tanggapin ito na parang matandang kaibigan na laging kasama sa bawat araw. Sa daan, nasalubong ni Dante ang grupo ng mga batang nakauniporme, malinis at mabango, may dalang mga bag na bago pa. Ang ilan ay huminto at tinitigan siya na tila may kakaibang tanawin sa kanilang harapan. "Uy, ayan na si Dante, pastul ng kambing. Baka maging kambing na rin siya balang araw," sabi ng isang bata. Sabay tawanan ng kanyang mga kasama. "Itapon mo nga to," bulong ng isa pa, sabay abot ng balat ng candy sa katabi. "O, Dante, sayo na yan, para may pabaon ka," sigaw ng isa habang tinatapon ang balat sa harapan niya. Pinulot ni Dante ang balat ng candy, hindi para kainin, kundi para itapon mamaya. Hindi siya sumabot. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo sa mga taong hindi kailanman nakaapak sa putikan ng kanyang buhay. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may matalim na kirot na kumakaskas sa anyang dibdib. Balang araw, magbabago rin ito, bulong ng tinig sa loob niya. Hindi niya alam kung paano o kailan,
ngunit kumapit siya sa ideyang iyon na parang huling piraso ng pag-asa. Hapon na nang makauwi si Dante. Dala ang maliit na kita mula sa pagbabantay sa kambing ng kapitbahay. Sa daan pauwi, binilang niya ang baryang natira at bumili ng isang maliit na tinapay. Sa hapag, inilapag na ito sa harapan ng kapatid. "O, kain ka na, malaki yan para sa'yo," sabi ni Dante sa kapatid na si Anita habang tinutulak sa kanya ang tinapay. Ikaw, kuya, hindi ka kakain?" tanong ni Anita, kunot noo habang hawak ang kalahating tinapay. "Busog pa ako. Marami akong nakain kanina sa pastulan," tugon ni Dante, kahit kumakalam na ang tiyan niya. Gabi na, ang lamparay halos maubos na ang lanis at ang malamig na hangin mula sa bundok ay dumadaan sa mga siwang ng dingding. Pinapalamig ang maliit na silid. "Nak, pasensya ka na. Wala tayong magawa kundi tiisin to," sabi ni Mang Lando, halos pabulong sa hina ng boses. "Huwag na po kayong humingi ng tawad, hindi niyo kasalanan," tugon ni Dante habang marahan niyang hinahaplos ang kamay ng ama. "Pero ako ang ama mo. Ako dapat ang nag-aalaga sa inyo," sambit ni Mang Lando, nakayuko at umiwas ng tingin, para bang nahihiya sa sariling kahinaan. "Tay, makakabangon tayo. Hindi ko alam kung paano, pero hindi ako susuko," sabi ni Dante, mariin ang boses na parang pinatitibay hindi lang ang ama kundi ang sarili. Bago matulog, tumingin siya sa buwan sa siwang ng bubong at lihim na nagdasal. "Kung may Diyos, sana makaraping sa kanya to. Sana may dumating na himala para sa amin. Kahit ano, basta mailigtas ko sila," sabi ng kanyang isipan. Sa labas ng kanilang barong-barong, tila may aninong gumalaw sa gilid ng bundok. Hindi tao, hindi hayop, parang isang nilalang na matagal nang naghihintay ng panawagan mula sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, sumabay ang mahinang tunog ng hangin sa mga butas ng yero. Parang bulong ng isang kwentong hindi pa niya alam na siya pala ang bida. Kinabukasan, bumangon si Dante nang mas maaga kaysa dati. Ramdam pa rin niya ang bigat ng katawan mula sa nakaraang araw. Pero kailangan niyang magtrabaho. Ang init ng araw ay parang naglaladablab na apoy na sumusunog sa kanyang balat at walang kahit anong lilim sa pastulan para magpahinga. Isang buong araw ng pagbabantay sa ambing ang lumipas. Ang pawis niya ay nanuyo na sa balat, iniwang malagkit at maalat. Namimintig ang mga kamay niya mula sa paulit-ulit na pagbubuhat ng mabibigat na sako ng damo at parang may kumikirot sa kanyang mga balikat sa bawat galaw. Pagbalik niya sa kanilang barong-barong, umupo siya sa labas at isinandal ang likod sa isang lumang poste. Pinakiramdaman niya ang paligid, ang walang patid na huni ng uliglig, ang mababang ugom ng hangin mula sa bundok, at ang amoy ng basang lupa mula sa huling ulan. Parang kahapon lang, puro dasal ang hawak ko, pero hanggang ngayon wala pa rin. Mahinang sambit ni Dante sa sarili, halos kasabay ng kanyang paghinga. Lumabas si Anita, bit-bit ang isang lumang lalagyan ng tubig. "Kuya, uminom ka muna, mukha kang pagod na pagod," sabi ni Anita habang iniabot ang sisidlan. "Thank you, bunso," tugon ni Dante, pilit na ngumiti kahit mabigat ang kanyang katawan. "Kuya, may balang araw ba na hindi na tayo ganito?" tanong ni Anita, may bakas ng pag-asa at takot sa kanyang boses. "Basta magdasal lang tayo, darating din yun," tugon ni Dante, kahit alam niyang sa kanyang puso. Hindi siya sigurado kung naniniwala pa siya sa sariling mga salita. Tahimik silang nagkasama roon ng ilang sandali. Sa katahimikan ng gabi, ramdam ni Dante ang init ng pagmamahal para sa kapatid. Ngunit kasabay nito, ang bigat ng responsibilidad na halos lampas na sa kanyang murang edad. Pagsapit ng gabi, tinulungan ni Dante si Anita na matulog. Pinapaypayan niya ito gamit ang isang lumang piraso ng karton, kahit malamig na ang simoy ng hangin mula sa bundok. Sa bawat paghinga ni Anita na unti-unting bumabagal, nararamdaman niyang kumakalma rin ang sarili niyang pagod, ngunit hindi tuluyang nawawala. Habang nakaupo sa gilid ng banig, may napansin siya sa kalayuan.
isang kakaibang liwanag mula sa gubat. Una, inisip niyang sulo ito ng mga ngaso o lamparan ng isang nawawalang manlalakbay. Ngunit iba ang kislap. Hindi ito alo ng apoy. Para itong mga bituin na bumaba mula sa langit, sumasayaw sa hangin at kumikislap sa bawat galaw. "Kuya, bakit nakatitig ka dyan?" tanong ni Anita. Iminumulat ang kalahating antok na mata. "Wala, may nakita lang akong kakaiba." Tugon ni Dante habang tinatakpan ang tono ng kanyang boses upang hindi maramdaman ng kapatid ang kanyang kaba. "Matulog ka na, bunso. Babalik din ako agad." Isinuot niya ang kanyang lumang jacket. Ang tela nito'y manipis na sa dami ng tagpi. Isinuksok niya sa bulsa ang maliit na kutsilyo na gamit sa paggapas ng damo. Hindi dahil may balak siyang makipaglaban, kundi dahil mas panatag siya kapag may hawak na kahit kaunting proteksyon. Tahimik siyang lumabas, pinilit na wag makalikha ng ingay sa malutong na sahig at sinulyapan ang kanyang amang mahimbing na natutulog. Habang naglalakad papunta sa pinagmumulan ng liwanag, nararamdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. May halong kaba at pananabik. Ang bawat hakbang sa damuhan ay may kasamang tunog na tila mas malakas kaysa dati. At ang malamig na hangin ay parang may dalang mga bulong mula sa kagubatan. Sa gitna ng isang maliit na clearing na napapalibutan ng matatangkad at madidilim na puno, nakita niya ang pinagmumulan ng liwanag. Napatigil siya, isang puting kambing. Ngunit hindi ito ordinaryong hayop. Ang balahibo nito ay parang hinabi mula sa purong sinab ng buwan. At sa bawat paggalaw nito, kumakalat ang alon ng gintong liwanag na sumasayaw sa hangin. Para bang ang paligid ay nagiging mas maliwanag, mas payapa at mas buhay sa presensya nito. Hindi makagalaw si Dante. Hindi ito takot na pumipigil sa kanya, kundi isang kakaibang damdamin ng kapayapaan at pamilyaridad. Parang matagal na niyang kilala ang hayop na ito, bagamat na yun lang sila nagkita. "Ikaw ba?" ang sagot sa dasal ko kagabi. Mahina niyang tanong, halos nag-aalangan kung tama bang kausaping ang isang hayop. Tumingin ang kambing sa kanya at sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Naramdaman niya ang mainit na agos ng emosyon, parang pagyakap ng isang kaibigang matagal na niyang hinahanap. "Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan," sabi ni Dante habang marahan at dahan-dahang lumalapit. Ngunit bago siya tuluyang makalapit, tumalikod ang kambing. Naglakad ito papasok sa mas madilim na bahagi ng kubat. Ang liwanag nito'y unti-unting nagiging malabo. "Hintay, sandali lang," sambit ni Dante habang sumusunod ng ilang hakbang, ngunit napahinto rin. May kung anong pumipigil sa kanya, hindi dahil sa takot, kundi dahil may pakiramdam siyang hindi pa ngayon ang tamang oras. Matagal siyang nanatiling nakatayo roon, pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ng liwanag hanggang sa tuluyang mawala. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, hindi na siya nakatulog agad. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng puting kambing at ang gintong liwanag nito. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya ang kakaibang pag-asa. Isang pakiramdam na may paparating na pagbabago. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon, may mahina ring bulong sa kanyang isipan. Lahat ng himala may kapalit. Habang nakahiga sa manig, nakatingin siya sa kisame ng kanilang barong-barong. Pinakikinggan ang mahinang hilik ng kanyang ama at ang marahang paghinga ni Anita. Sa labas patuloy ang huni ng mga kuliglig, ngunit sa kanyang pandinig, tila may halong ibang tunog, isang mahina, pamilyar na kampanilya na parang mula sa gaming iyon. Kinabukasan, dala pa rin ni Dante ang alaala ng gabing iyon. Hindi siya mapalagay habang nagbabantay ng kambing sa pastulan. Paulit-ulit niyang iniisip, totoo ba iyon o imahinasyon ko lang dahil sa pagod? Pagsapit ng gabi, hindi siya nakatiis. Matapos matulog si Anita at ang kanilang ama, kinuha niya muli ang lumang jacket at maliit na kutsilyo. Nilakad niya ang parehong landas patungo sa clearing kung saan niya nakita ang puting kambing. Pagdating doon, naroroon na ito nakatayo sa gitna, nakayuko, kumakain ng damo na tila walang pakialam sa mundo.
"Uy, nandito ka nga ulit," mahina niyang sabi. Parang baka masyado siyang malakas at matakot ito. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit nang ilang metro na lang ang pagitan nila, bigla itong tumingala at tumakbo palayo. Mabilis at magaan ang mga paa, na para bang hangin lang ang tinatapakan. Napahinto si Dante. "Pasensya na, hindi ko alam kung natatakot ka sa akin," sabi niya sa ere, umaasang kahit paano ay naiintindihan siya ng hayop. Kinabukasan, naisip niyang baka kailangan niya ng dahilan para magtiwala sa kanya ang kambing. Kaya bago magtakip silim, pumunta siya sa pastulan at pumili ng pinakamapusyaw at pinakamabangong damo. Inilagay niya ito sa isang maliit na bayong at sinigurong sariwa pa nang siya'y umalis muli patungo sa gubat. Sa gabing iyon, nakita niyang muli ang puting kambing sa parehong lugar. Paglapit niya, inilagay niya ang damo sa lupa at umupo ng kaunti sa malayo. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang ang hayop ang magpasya. Unti-unting lumapit ang kambing. Amoy-amoy ang damo bago tuluyang kumain. Pinagmasdan ni Dante ang bawat galaw nito, ang malambot na balahibo, ang mata nitong tila may lalim na hindi maipaliwanag, at ang paraan ng pagkain na parang marahan ngunit sigurado. "Salamat sa pagtanggap," sambit ni Dante, bahagyang nakangiti. Sa mga sumunod na gabi, inulit niya ang proseso. Bawat araw, mas malapit ang kambing sa kanya. Hanggang sa isang gabi, tuluyan na nitong tinanggap ang damo mula mismo sa kanyang kamay. Nang maramdaman ni Dante ang dampi ng bibig ng kambing sa kanyang palad, para bang may dumaloy na init sa kanyang katawan, isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Tiwala. Lumipas ang ilang linggo ng kanilang tahimik na pagkikita. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, napapansin ni Dante na mas maliwanag at mas maganda ang balahibo ng kambing. Parang mas makapal, mas makintab. Naalala niya ang lumang suklay ng kanyang ina na nakatago pa mula noong bata siya. Ginamit iyon noon ng ina para ayusin ang kanyang buhok bago pumasok sa eskwela, noong nabubuhay pa sila ng mas maayos. Sa gabi ng isa pang kabilugan ng buwan, dinala niya ang suklay. Nilapitan niya ang kambing, marahan, pinasadahan ng kamay ang balahibo nito bago gamitin ang suklay. Sa bawat hiblang na daanan ng suklay, unti-unting nagbabago ang balahibo. Mula sa malambot na puti, nagiging purong ginto ito na kumikislap sa liwanag ng buwan. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Hinawakan niya ang isa sa mga hibla. Mabigat ito. At ramdam niya sa kanyang daliri ang malamig at matigas na katangian ng totoong ginto. "Hindi ako nananaginip. Totoo to," bulong niya sa sarili. Halos maninig ang kamay sa pagtataka at tuwa. Isa-isa niyang kinolekta ang ilang hibla, maingat na inilagay sa loob ng kanyang bulsa. Hindi siya sumobra sa pagkuha. Takot siyang baka masaktan o matakot ang kambing kung sobra siyang kukuha. Habang sinusuklay niya pa, napansin niyang tahimik lang ang kambing. Nakatingin lang ito sa kanya. Parang alam nitong wala siyang masamang intensyon. Sa mga mata nito, tila may pilosopiyang hindi niya maintindihan, ngunit sapat para iparamdam na may koneksyon sila na higit pa sa tao at hayop. Matapos ang ilang minutong pagsusuklay, tumigil si Dante. Lumuhod siya sa harap ng kambing at tinitigan ito sa mata. "Pangako ko, hindi ko aabusuhin ang biyayang ito. Hindi ko sasayangin ang tiwalang binigay mo sa akin," sabi ni Dante, mariin ang boses. Parang nanunumpa, hindi lang sa hayop, kundi sa isang mas mataas na nilalang. Tila naintindihan siya ng kambing, sapagkat yumuko ito, lumapit ng kaunti at bahagyang idinampi ang ulo sa kanyang balikat. Sandaling nanigas si Dante sa gulat, ngunit agad din siyang ngumiti. "Salamat, kaibigan," sambit niya. Halos mapuno ng luha ang mata. Pagkatapos, marahan itong lumayo. Sa bawat hakbang, papasok sa gubat. Unti-unti itong nawawala sa liwanag, hanggang sa parang usok na lamang ang naiwan at tuluyang naglaho. Naiwan si Dante sa clearing,
Hawak ang ilang hiblang ginto sa kamay. Habang papauwi, mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga ito. Alam niyang may hawak siyang yaman na kayang babuhin ang buhay nila. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang tinig mula sa unang gabi. Lahat ng himala, may kapalit. At sa gabing iyon, bago siya pumikit, pinilit niyang paniwalaan ang sarili. Na magagamit niya ang biyayang ito para sa kabutihan at na walang sinuman ang makakaalam ng lihim na ito. Nagising siya kinaumagahan na may mabigat na damdamin. Ngunit sa tabi ng banig ay nakahanda na ang maliit na piraso ng telang pinagsalansanan niya ng gintong hibla. Sa unang pagkakataon, may pag-asa siyang dala sa kanyang puso. Isang plano para mabago ang kanilang buhay. Bitbit ang ilang hibla ng ginto na nakabalot sa lumang tela. Naglakad si Dante papuntang bayan. Halos 2 oras ang lakad mula sa kanilang tinitirhan. Ngunit hindi niya alintana ang pagod. Habang naglalakad, iniisip niya kung paano tatanggapin ng mga tao ang dala niya. Paano kung malaman nilang sa akin galing to? Paano kung may magtanong kung saan ko nakuha? Pagdating sa bayan, huminto siya sa harap ng maliit na tindahang ng alahero. Ang may-ari, si Mang Isko, ay isang matandang lalaki na kilala sa pagiging tapat ngunit mapanuri. Nakasuot ito ng salamin na laging nakalapat sa dulo ng ilong at abala sa pag-aayos ng mga lumang singsing. "Magandang umaga po, Mang Isko," bati ni Dante. Medyo nanginginig ang boses. "Aba, Dante, anong sadya mo rito?" tanong ni Mang Isko, bahagyang nakangiti. "Hindi ka naman bumibili ng alahas, sigurado ako." Dahan-dahang inilabas ni Dante ang telang nakabalot sa kanyang kamay at ipinakita ang ilang gintong hibla. "Gusto ko lang po sanang ibenta to," sabi ni Dante, halos pabulong. Napakunot ang noo ni Mang Isko habang tinitingnan ang kumikislap na hibla sa ilalim ng liwanag. "Saan mo nauha to? Hindi ko pa nakikita ang ganitong klase ng ginto. Parang buhok," sabi ni Mang Isko, nakatitig ng mabuti. "Nakita ko lang po sa may gubat. Iniwan lang siguro ng kung sinong may-ari," tugon ni Dante, iwas tingin upang hindi mahalata ang pagsisinungaling. Ahimik na sinuri ni Mang Isko ang ginto. Kinagat pa ng bahagya para tiyakin ang bigat at tigas nito. "Totoo nga, at napakapurong ginto nito," sabi niya sa huli. "Bibilin ko, pero tandaan mo, pag may nagtanong kung saan galing, hindi ko sasabihin." "Salamat po," sagot ni Dante. May bahagyang ngiti, ngunit sa loob-loob niya ay ramdam pa rin ang kaba. Matapos tanggapin ang bayad, halos hindi niya akalain na ganoon kalaki para sa kakaunting hibla. Dumiretso siya sa bodika. Inabot niya ang listahan ng gamot na matagal nang kailangan ng kanyang ama. "Sigurado ka ba, iho, na lahat to ang bibilhin mo?" tanong ng parmasyutiko. Medyo nagpataka sa dami. "Opo, lahat po," tugon ni Dante, mariin ang tinig. "Ngayon, may magagawa na ko para gumaling si Tay," sabi niya sa sarili. Hindi lang gamot ang binili niya. Bumili rin siya ng bigas, itlog, ilang gulay at tinapay. At sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada, nakita niya ang asul na damit na bagay kay Anita. "Magkano po to?" tanong ni Dante sa tindera. 150 lang, iho. Pangbata yan, bagay sa kapatid mo," sagot ng tindera, nakangiti. Bumili rin siya ng bagong tsinelas para sa sarili, bagaman hindi niya pa ito isusuot. Parang ayaw niyang madumihan agad. Habang naglalakad pa uwi, pakiramdam niya'y magaan ang kanyang katawan kahit mabigat ang mga dala. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Anita. "Kuya, ang dami mong dala, saan galing yan?" tanong nito, halatang nagulat. "Basta, may konting swerte lang," sagot ni Dante, ngumiti at iniabot ang damit. "Para sa'yo to, isukat mo." Nang isuot ito ni Anita, kumislap ang mga mata nito. "Kuya, parang matagal na akong hindi nagkaroon ng ganito," sabi ni Anita. Halos mahigpit ang yakap sa kanya. "Nakikita ko na ulit ang ngipi mo, bunso," tugon ni Dante. Bahagyang natutunaw ang puso sa tuwa. Nang dumating ang ama, inabot niya ang gamot at ipinaliwanag kung paano ito iinumin.
Saan mo nakuha ang pambili nito, nak? Tanong ni Mang Lando. Halatang nag-aalinlangan. May konting trabaho lang po sa bayan, tugon ni Dante, umiwas ng tingin. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi pa ngayon, sabi niya sa sarili. Lumipas ang ilang linggo, napansin ng ilang kapitbahay ang pagbabago sa buhay nila. Hindi na laging walang laman ang kanilang hapag. Mas maayos na ang suot ni Dante at ni Anita at may gamot na iniinom si Mang Lando. Isang hapon lumapit si Aling Rosa, ang tsismosa sa baryo. Uy Dante, ha? Parang bigla yatang gumanda ang buhay nyo. May sikreto ka ba dyan? Tanong nito, nakataas ang kilay. Wala po Aling Rosa, sinuwerte lang po sa trabaho, sagot ni Dante, pilit na nakangiti. Trabaho? Hindi ka naman umaalis dito kundi magpastol. Huwag mong sabihin na may natuklasan kang mina sa bundok, ha? Biro nito, ngunit may halong pang-uusisa sa boses. Hindi sumagot si Dante at nagpaalam na lamang, umiwas sa mas mahaba pang usapan. Sa loob-loob niya, malinaw ang banta. Kapag nalaman ng iba ang tungkol sa kambing, tiyak na may magtatangkang agawin ito. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa harap ng kanilang barong-barong, pinagmamasdan niya ang buwan. Hawak niya sa bulsa ang natitirang hiblang ginto na hindi pa niya ibinebenta. Sa kanyang puso, may halong saya at kaba. Saya dahil sa unang pagkakataon, may pag-asang gumaan ang kanilang buhay. Kaba dahil alam niyang maraming mata ang nagmamasid at hindi lahat ay mabuti. Salamat kung sino ka man, bulong ni Dante sa dilim, iniisip ang mahiwagang kambing. Pangako ko, iingatan ko ang lihim mo. At sa di kalayuan, sa loob ng gubat, may kumislap na liwanag saglip parang tugon sa kanyang pangako. Mula sa gabi ng pangako ni Dante sa kambing, unti-unti nang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi pa marangya, ngunit may malinaw na pagbabago. Mas masustansya ang pagkain, mas maaliwalas ang loob ng bahay, at si Anita ay napasuot ng mga damit na hindi na puro tagpi. Kahit si Mang Lando ay nakakahinga ng mas maluwag, may gamot at masustansyang sabaw sa kanyang hapag. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, may mga matang palaging nagmamasid. Ang mga mata ni Don Alberto, ang pinakamayamang lalaki sa lugar at kilala sa pagiging mapanghimasok sa lahat ng nangyayari sa paligid. Habang nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang malaking bahay, natatanaw sa malayo, napapansin niya ang pagbabago sa tahanan ni Dante. Noon, yero na may butas at dingding na pawid ang mayroon sila. Ngayon, may bagong yero sa bubungan at mas maayos na sahig. Dati payat at maruwis ang batang iyon. Ngunit ngayon, mas malinis, mas tuwid ang tindig. Saan nanggagaling ang pera ng batang iyon? Tanong ni Don Alberto sa sarili, habang dahan-dahang iniikot ang baso ng alak sa kanyang kamay. Sa una, iniisip niyang baka may kamag-anak na tumutulong. Ngunit sa lalim ng kanyang karanasan sa tao, alam niyang walang ganoong bigla kung walang pinagmumulan. Isang gabi, habang pinapainom niya ang mga kabayo, napansin ni Don Alberto ang figura ni Dante na dahan-dahang lumalabas ng bahay. Bitbit nito ang isang bayong na puno ng damo at isang bagay na tila kahoy o bakal. Lumang suklay pala ito, ayon sa pagkakatanaw niya. Nagsimulang kumunot ang noo ni Don Alberto. Anong ginagawa ng batang ito sa ganoong oras? At bakit magdadala ng damo? Hindi naman oras ng pagpapastol. Kinaumagahan, kinausap niya ang kanyang katiwala na si Poldo. Oldo, napapansin mo ba ang batang si Dante? Tanong ni Don Alberto, nakasandal sa poste habang naninigarilyo. Opo Don, medyo gumaganda na po ang buhay nila. Siguro po may dagdag na trabaho sa bayan, tugon ni Poldo, medyo nag-aalangan. Trabaho? Sa edad niya at sa maikling panahon, nakabili na ng bagong gamit at pagkain? Hindi ako naniniwala. May tinatago ang batang yon. Nagpatuloy ang pagmamasid ni Don Alberto sa mga sumunod na araw. Nakikita niyang may kakaibang sigla si Dante tuwing kabilugan ng buwan, parang may inaasahan. Sa gabi ng kabilugan, nagdesisyon si Don Alberto na yung gabi, malalaman ko ang lihim mo, bata. Tahimik siyang sumunod mula sa di kalayuan. Sanay siya sa ganoong galaw. Marahan,
walang ingay, palaging nakatago sa dilim. Habang naglalakad si Dante, diretso itong tumungo sa makapal na bahagi ng gubat. Isang lugar na bihira puntahan ng kahit sino dahil sa sabi-sabing may mga ligaw na hayop roon. Mula sa pagitan ng mga puno, nakita ni Don Alberto ang clearing. Doon, bumungad sa kanya ang liwanag na hindi mula sa lampara. Parang mismong liwanag ng buwan ay bumaba at nakapaloob sa isang nilalang. Isang kambing, puting-puti at ang balahibo'y kumikislap na parang pinaghalo ang pilak at ginto. Sa bawat paggalaw, kumakalat sa paligid ang malambot na sinag na tila niyayakap ang gabi. Diyos ko, ginto, kaya pala, nanatili siyang nakatago, pinagmamasdan habang lumapit si Dante sa hayop, inilatag ang damo at marahang hinaplos ito. Kinuha ni Dante ang lumang suklay at nagsimulang magsuklay. Sa bawat hagod, nagiging purong ginto ang mga hibla ng balahibo. Hindi ilusyon, tunay na ginto. Halos mabaliw si Don Alberto sa nasaksihan. Ang inggit at kasakiman ay parang apoy na mabilis lumamon sa kanyang dibdib. Kung akin ang hayop na yon, hindi lang lupa ang pagmamay-ari ko. Ako ang magiging pinakamayaman sa buong lalawigan. Hindi na niya matiis. Lumabas siya mula sa dilim at tumawid sa damuhan. Mabilis ang hakbang. "Akin ka!" sigaw niya habang tinutungo ang kambing. Nagulat si Dante. "Don Alberto, anong ginagawa niyo rito?" tanong ni Dante. Agad tumayo at itinabon ang sarili sa harap ng kambing. "Alam ko na ang sikreto mo, bata. Ibigay mo sa akin ang hayop na yan. Wala kang karapatang magmay-ari ng ganyan yaman," sabi ni Don Alberto, malalim at mariin ang tinig. "Hindi po ito para sa inyo o kahit kanino. Hindi po ito pag-aari ng kahit sinong tao." Tugon ni Dante. Nanginginig ang kamay, ngunit matatag ang boses. "Walang bagay sa lupang ito na hindi ko kayang angkinin." Mariing sambet ni Don Alberto. "Ako ang may-ari ng mga lupang pinapastulan mo. Ako ang nagbibigay ng hanap buhay dito. Ako ang may kapangyarihan. At kung may biyayang tulad nito, dapat sa mas karapat dapat mapunta." "Mas karapat dapat?" balik ni Dante. Halos pasigaw. "Gagamitin lang para sa sarili, wala pong karapatan. Ang hayop na ito ay nagbibigay ng biyaya, pero may kapalit ang bawat yaman. Kung abusuhin niyo to, masisira lahat." Napangisi si Don Alberto, mamasalita ng isang batang natatakot mawalan. "Ibigay mo sa akin yan at sisiguraduhin kong hindi na kayo maghihirap kailanman. Huwag niyo pong idadamay ang pamilya ko sa kasakiman ninyo. Wala po kayong karapatan," sagot ni Dante, mas matatag habang yakap ang leeg ng kambing. Lumapit pa si Don Alberto, inunat ang kamay, halos maabot na ang balahibo ng hayop. Ngunit biglang pumikit ang kambing at kumislap ng matindi. Isang bugso ng liwanag ang kumalat, napapikit silang pareho at sa pagbukas ng mga mata, wala na ito, tanging malamig na hangin at damong gumagalaw ang naiwan. Nakatigil si Don Alberto, nakaluhod sa damuhan at tila hindi makapaniwala. "Hindi, saan mo dinala yon?" bulong niya, nanginginig sa galit at panghihinayang. Tumayo si Dante, diretso ang tingin. "Hindi po kayo para rito, Don Alberto. Hindi lahat ng yaman ay pwedeng ariin," sabi niya bago tumalikod. Ngunit bago tuluyang umalis, sumagot si Don Alberto, malamig at mabigat. "Hindi pa tapos to, Dante. Tandaan mo yan. Hindi ako sumusuko sa bagay na gusto ko." Habang naglalakad palayo si Dante, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang lihim ang pinoprotektahan niya ngayon. May bantang nakatutok sa kanya at sa kambing. At sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, alam niyang magsisimula na ang mas delikadong yugto ng kanyang buhay. Kinabukasan, habang abala si Dante sa pag-aalaga kay Mang Lando, dumating ang dalawang tanod, pareho silang nakaitim na jacket. Basa pa ang mga bota sa hamog. "Dante," tawag ng isa, malamig ang tinig. "Pinapatawag ka ng Don, ngayon." Nag-alangan si Dante. "Bakit po? May ginawa ba ako?" "Walang tanong-tanong. Sumama ka," putol ng tanod. Walang nagawa si Dante kundi sumunod. Pagdating sa hasyenda, sinalubong siya ng malakas na tawanan at bulungan ng mga manggagawa. Nakita niya si Don Alberto sa gitna ng bakuran, nakasandal sa poste, hawak ang baston. "Lumapit ka rito," utos ng Don, hindi tumitingin sa kanya. Paglapit ni Dante, bigla nitong ibinalibag ang baston sa lupa.
Nadnanataw ka sa akin. Malakas na sigaw ni Don Alberto, sabay turo sa kanya. Napahinto si Dante. Ano pong ninakaw ko? Huwag ka nang magkunwari. Alam ko na ang pinaggagalingan ng biglaang pagbabago sa buhay mo. May tinatago kang yaman at galing yon sa lupa ko. Mariin na wika ng Don. Napatingin si Dante sa paligid. Nakapalibot ang mga manggagawa. May ilan na nagbubulungan. Hindi po totoo yan, pinaghirapan ko po lahat. Tang-ina, pinaghirapan? Natatawang sarkastiko si Don Alberto. Kailan pa naging normal na makabili ka ng bagong gamit? Masustansyang pagkain at ayusin ang bahay mo sa ilang linggo lang. Bata ka pa, Dante. Huwag mo kong gawing tanga. Hindi na sumagot si Dante. Alam niyang kahit anong paliwanag ay walang silbi sa harap ng tao may ganitong galit at kasakiman. Simula ngayon, patuloy ni Don Alberto, bawal ka nang magpasfol sa kahit alin sa mga lupa ko. Kapag nakita pa kitang tumapak doon, ipapahuli kita at ipakukulong. Malinaw? Tumango si Dante ngunit ramdam niya ang lalim ng problema. Sa isip niya, ito na nga ang sinimulan niyang banta kagabi at ngayon inalis na niya ang kabuhayan namin. Sa mga sumunod na araw, wala nang kita si Dante. Unti-unting nauubos ang baon nilang bigas at ang natitirang gamit ni Mang Lando. Isang hapon, habang naguhugas ng gamit si Dante, muling dumating ang dalawang tanod. May utos ang Don. Sabi ng isa, diretso sa punto. Kailangang lisanin ninyo ang lupang ito bago magtakip silim. Napahinto si Mang Lando. Hawak ang kanyang dibdib. Pero dito na kami nakatira ng matagal na. Wala kaming ibang pupintahan. Hindi na namin problema yon, sagot ng tanod. Huwag nyo na lang hintayin na tilitin pa kayo. Pagkaalis ng mga tanod, tumingin si Mang Lando kay Dante, puno ng panghihinayang. Anak, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Tay, wala po kayong kasalanan, sagot ni Dante, pilit pinapatalma ang ama. Hindi natin kasalanan kung may ibang tao na sakim. Kaya't bago pa tuluyang dumilim, nagsimula silang mag-impake, kaunting damit, ilang gamit sa kusina at ang natitirang pagkain. Pagsapit ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Ang daan ay naging putikan. Ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng lusak at lamig na tumatagos sa kanilang balat. Kuya, ang lamig, nanginginig na sabi ni Anita. Halos hindi na mafalakad. Kapit lang bunso, makakahanap tayo ng masisiluman. Tugon ni Dante, bagamat wala siyang tiyak na destinasyon. Si Mang Lando naman ay halos mawalan ng malay. Iwan niyo na ako, mas mabuti pa. Tay, hindi ko kayo iiwan kahit anong mangyari. Mariing sabi ni Dante, halos pasigaw para masapawan ang lagaslas ng ulan. Magkasama tayong aalis dito. Matapos ang halos kalahating oras ng paglalakad sa gitna ng ulan, may napansin si Dante na kakaiba sa dilim ng gubat. Isang liwanag na hindi dapat naroon. Unay inakala niyang kidlat, ngunit masyadong banayad at tuloy-tuloy ang kislap nito. Kuya, ano yun? Tanong ni Anita, nakatingin sa unahan. Nanlaki ang mata ni Dante. Hindi pwedeng, bulong niya sa sarili. Doon niya nakita, ang gintong kambing, payapang naglalakad sa gitna ng ulan, ngunit tila hindi nababasa. Sa bawat yapak nito, parang lumalambot ang dilim sa paligid at humuhupa ang ginaw. Tahimik itong lumakad paabante, hindi man lang tumitingin sa kanila. Ngunit malinaw na gustong sundan sila. Bunso, tay, sundan natin siya, pabulong na sabi ni Dante. Parang natatakot na baka maglaho ang hayop kung magsasalita ng malapas. Sumunod sila at ilang minuto pa'y narating nila ang isang makitid na daan papasok sa kagubatan. Doon, nakatayo ang isang maliit na kubo na tila matagal nang walang nakatira. Ang bubong ay gawa sa yero, ngunit buo pa at may dingding na kahoy na kahit luma ay matibay pa rin. Pumasok sila at agad nilang naramdaman ang init ng tuyong loob. Inilapag ni Dante si Mang Lando sa isang banig na natagpuan sa sulok, habang si Anita ay sumiksik sa tabi niya para magpainit. Paglingon ni Dante sa pinto, wala na ang kambing, parang usok na hinipa ng hangin. Kuya, siya na naman yon, di ba? Tanong ni Anita, may halong takot at tuwa. Oo, siya nga, sagot ni Dante, malumanay. Pero tandaan natin, bunso, kailangan nating ingatan ang lihim niya, lalo na ngayon. Umupo siya sa tabi ng pinto, pinakikinggan ang lagaslas ng ulan. Sa labas,
Ang dilim ay tila walang katapusan, pero sa loob ng kubo ay may kakaibang katahimikan. Ang amoy ng basang lupa at kahoy ay pumapaloob sa kanilang maliit na silid, at bawat patap ng ulan sa bubong ay tila may sariling musika. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni Dante ang kakaibang ginhawa. Hindi pa tapos ang laban, pero ngayong gabi, ligtas muna sila. Mula sa banig, umubo ang ama. "Anak, salamat ha. Kung wala ka, baka kung saan-saan na tayo napadpad na yung gabi." Lumapit si Dante at tinakpan ng kumot si Mang Lando. "Tay, wag na po kayong mag-alala. Basta't magkasama tayo, may paraan para makaraos." Si Anita, nakahiga sa tabi, ay biglang bumangon at tumingin sa labas. "Kuya, parang may ilaw sa kubat." Sinundan ni Dante ang direksyong tinuturo ng kapatid. Sa gitna ng ulan at dilim, may kumikislap na liwanag sa pagitan ng mga puno. Hindi liwanag ng sulo, kundi mas parang alon ng ginto na sumasayaw sa hangin. Alam niyang iyon ang kambing. Parang paalala na hindi sila nag-iisa. Kinabukasan, sumikat ang araw na may dalang malamig na simoy mula sa bundok. Ang hamog ay naabalot pa sa mga dahon ng saging at kawayan sa paligid ng kubo. Ang himig ng mga ibon ay tila pagbati sa isang bagong umaga. Ibang-iba sa kabang dinanas nila kagabi sa gitna ng ulan. Habang pinagmamasdan ni Dante ang paligid, napansin niyang may lalaking papalapit mula sa kabilang direksyon. Matanda na ito. May maputing buhok na kumikintab sa sikat ng araw, kayumangging balat na bakas ng maraming taon sa ilalim ng araw, at bitbit ang isang maliit na basket ng sariwang kamote at saging. "Magandang umaga," bati ng matanda kasabay ng isang ngiting puno ng kabaitan. "Magandang umaga po," sagot ni Dante, bahagyang kinakabahan. Hindi alam kung anong pakay ng matanda. "Ako si Mang Pedro," pakilala ng lalaki. "Dito ako sa kabilang bukid nakatira. Napansin kong may nakasilong dito kagabi. Bagong lipat ba kayo?" Nagkatinginan si Dante at ang ama niyang si Mang Lando. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. "Opo," sagot ni Dante. "Napilitan lang po kaming umalis sa dati naming tinitirhan." Huminga ng malalim si Mang Lando bago nagsalita. "Sasabihin ko po ang totoo. Wala na kaming ibang mapuntahan." Tumango si Mang Pedro, tila ba nauunawaan ang bigat ng kanilang sitwasyon. "Ganun ba? Alam niyo may kaunti akong lupang hindi na masyadong natatrabaho. Kung gusto mo, Dante, doon ka na tumulong sa bukid ko. Kapalit, maaari kayong tumira rito at gamitin ang maliit na bahagi ng lupa para sa sarili niyo." Napatingin si Dante sa ama at kapatid. Kita sa mga mata nila ang biglang pagsiklab ng pag-asa. Isang ilaw sa gitna ng dilim. "Totoo po ba yan, Mang Pedro?" tanong ni Dante, halos hindi makapaniwala. "Oo naman," tugon ng matanda, sabay tapik sa balikat ng binatilyo. "Sa edad mong yan, nakikita ko na ang sipag sa mga mata mo. Sayang kung hindi magagamit sa tama." Mula noon, tuwing madaling araw, ay kasama na ni Dante si Mang Pedro sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga pananim. Sa simula, medyo nahihiya siya. Pero madaling nabasag ang yelo dahil mahilig magsalita si Mang Pedro habang nagtatrabaho. "Alam mo, Dante," sabi ng matanda, isang umaga habang nagtatanim sila ng sitaw, "sa bukid, parang tao lang ang halaman. Kailangan mong alagaan, bigyan ng tamang pagkain at tubig, saka mo makikita ang ganda at bunga." Ngumingiti lang si Dante, pinupunasan ng pawis sa noo, pero sa loob-loob niya, naiisip niyang ganun din ang pakikitungo niya sa kanyang mahiwagang kaibigan, ang gintong kambing na nagbibigay sa kanya ng pag-asa at paraan para bumangon. Tuwing kabilugan ng buwan, tahimik pa rin na umaalis si Dante patungo sa tagong bahagi ng gubat kung saan siya at ang kambing ay may lihim na pagkikita. Maingat niyang sinusuklay ang balahibo ng hayop, kumukuha ng ilang hiblang ginto, hindi sobra para hindi mapansin ng kahit sino. Sa bawat pagbabalik niya sa kubo, dala niya ang kita mula sa pagbenta nito sa matandang alahero sa Mayan. Hindi niya kailangang ipaliwanag kay Mang Pedro kung bakit minsan ay nakakabili siya ng dagdag na binhi o bagong gamit para sa bukid.
Alam ng matanda na may misteryo sa likod ng biglang ginhawa, ngunit iginagalang nito ang katahimikan ni Dante. Makalipas ang 3 buwan, naging luntian ang kanilang sakahan. Sa isang banda, may hanay ng mais na kasing taas na ni Dante. Sa kabilang dulo, mga kamatis na pulang-pula at parang sumisigaw ng kasariwaan. Sa gitna, sari-saring gulay, pechay, talong at ampalaya na tila nakikipag-unahan sa pagtubo. Dumami rin ang kanilang alagang manok at kambing, sapat para sa pagkain at dagdag kita. Isang hapon habang nagbubuhat sila ni Mang Pedro ng sako ng mais, nagtanong ang matanda, "Dante, saan ka nakatahanap ng ganitong kagandang binhi? Hindi ko na nakikita sa palengke ang ganitong klase." Napaisip si Dante saka sumagot ng maingat, "May kaibigan po akong nagbebenta ng ganito. Murang-mura lang." "Ganun ba?" Ngumiti si Mang Pedro. Tila may kutob pero walang balak mag-usisa. "Basta't ginagamit mo sa tama, wala akong reklamo." Pag-uwi sa kanilang tahanan, nakaupo sila ni Mang Lando sa harap ng lampara. Ang dilaw na liwanag nito ay tumatama sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng malamlam pero mainit na ambience. "Anak," sabi ng ama, "ang bilis mo nakapag-ayos ng buhay natin. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa, pero ipinagmamalaki kita." Ngumiti si Dante, iniwasang magpaliwanag, "Tay, mahalaga po sa akin na makita kayong masaya at ligtas. Basta't patuloy tayong magsikap, hindi tayo muling babalik sa dati." "Alam mo," dagdag ng ama, "minsan iniisip ko, siguro may tumutulong sa'yo, hindi lang basta tao." Napangiti si Dante at hindi na nagsalita. Alam niyang tama ang hula ng ama, pero para sa kanya, mas ligtas na manatiling lihim ang kwento ng kambing. Sa paglipas ng panahon, unti-unting napansin ng mga kapitbahay ang mabilis na pag-unlad ng kanilang buhay. May ilan na nagtatanong kung saan nanggagaling ang dagdag na ani at mga hayop. "Siguro dahil masipag talaga yang si Dante," sabi ng isa sa tindahan. "Hindi mo siya makikitang walang ginagawa." Dagdag pa ng isa habang pinagmamasdan si Dante na nagbubuhat ng gulay sa kariton. Walang nag-isip ng masama. Para sa kanila, natural lang na umunlad ang isang taong masipag at marunong makipagkapwa. Sa halip, nagsilbing inspirasyon si Dante sa mga kabataan sa baryo. Patunay na kahit mahirap, pwedeng umasenso basta't masipag. Isang gabi, habang pinapakinggan ang huni ng kuliglig at malamig na hangin mula sa bundok, lumapit si Anita sa kuya. "Kuya, mas masarap na po ang pagkain natin ngayon. Hindi na po tayo nag-aagawan sa tinapay." Hinaplos ni Dante ang ulo ng kapatid, pinipigil ang luhang gustong pumatak. "Oo, Nita, at hindi na mangyayari yun ulit. Basta't magkasama tayo. Kaya natin to." Tahimik na tumabi si Anita sa kanya at magkasabay nilang tiningala ang bilog na buwan. Sa puso ni Dante, ramdam niya na ang biyaya ng kambing ay hindi lang tungkol sa ginto. Ito'y paalala na kapag binigyan ka ng pagkakataon ng tadhana, dapat mong gamitin ito sa kabutihan at para sa kapakanan ng iba. Isang aral na sisikapin niyang panghawakan habang buhay. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, may isang taong hindi mapakali. Sa malaking bahay na yari sa bato at may malawak na bakuran, paikot-ikot si Don Alberto sa loob ng kanyang sala. Nakatingin siya sa bintana, hawak-hawak ang baso ng alak at ramdam niya ang kumukulong inggit sa dibdib. "Hindi pwedeng ganun lang yon," bulong niya sa sarili. "Pinalayas ko na yung batang yun noon. Pero ngayon, nakabangon siya ng mas mabilis. Paano kung isang araw mas mayaman na siya sa akin? Hindi ako makakapayag." Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubos ang araw, nagtumo si Don Alberto sa lupain ni Mang Pedro. Naabutan niya ang matanda na nag-aayos ng kamatis at na naiigib ng tubig mula sa poso. "Magandang umaga, Mang Pedro," bati ni Don Alberto. Pilit na pinapalambot ang boses. "Magandang umaga rin, Don Alberto," sagot ni Mang Pedro, bahagyang nagtaka. "Anong maipaglilingkod ko sa inyo?" Lumapit si Don Alberto,
Inalis ang sombrero at nagkunwaring magalang. Diretso na ako sa punto, Mang Pedro. Gusto kong bilhin ang lupang ginagamit ni Dante. Alam ko na maliit lang yon kumpara sa buong sakahan mo. Pero bibigyan kita ng malaking halaga. Doble sa totoong presyo. Pera sa kamay mo agad. Umangat ang tingin ni Mang Pedro mula sa kanyang ginagawa at tiningnan ng diretsyo si Don Alberto. At bakit mo gustong bilhin? Tanong nito, mabagal at puno ng pagsusuri. Negosyo, Mang Pedro. Sagot ni Don Alberto, medyo nakangisi. Kailangan ko ng dagdag na lupain para mapalawak pa ang produksyon ko. At syempre, mabibigyan ka ng malaking tubo. Umiling ang matanda. Pasensya na, Don Alberto, pero hindi ko ibebenta yon. Ibinigay ko kay Dante ang pagkakataong yun dahil nakikita ko sa kanya ang sipag at kabutihan. Alam kong magiging mabuting magsasaka siya. Bahagyang nanigas ang mukha ni Don Alberto. Hindi ka ba natutokso sa pera? Hindi araw-araw may alok na ganito. Maaari mo nang itigil ang pagtatrabaho at magpahinga. Mas lumalim ang boses ni Mang Pedro. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Don Alberto, mas mahalaga sa akin ang makita ang batang yon na magtagumpay kaysa dagdagan pa ang laman ng bulsa ko. May sapat na akong ari-arian para mabuhay ng payapa. Tumigas ang panga ni Don Alberto. Kung yan ang gusto mo, pero tandaan mo, hindi ako sumusuko. Makukuha ko rin yan. At tuloy-tuloy siyang umalis. Iniwan si Mang Pedro na nakatingin lang sa kanyang likuran. Kinahapunan, nagtungo si Mang Pedro sa kubo ni na Dante. Umupo siya sa maliit na bangko sa harap at inilapag ang dala niyang basket ng kamote at itlog. Dante, panimula ng matanda. Dumating si Don Alberto kaninang umaga. Inalok akong bilhin ang lupang ginagamit mo. Malaki ang alok, pero tumanggi ako. Nanlaki ang mata ni Dante. Ano po? Para saan daw? Hindi niya diretsyong sinabi, pero alam kong gusto kanyang palisin dito. Sagot ni Mang Pedro. Hindi ko ipagpapalit ang tiwala ko sa'yo kapalit ng pera. Basta magpakatatag ka, iho. Lumuwag ang dibdib ni Dante at ngumiti. Maraming salamat po, Mang Pedro. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala po kayo. Basta't patuloy kang magsikap at manatiling tapat. Wala kang dapat katakutan, sabi ng matanda, sabay tapik sa balikat ni Dante. Kinagabihan, habang tahimik ang buong baryo, isang matandang nakatira malapit sa lupain ni Don Alberto ang nagising sa ingay ng hangin. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang isang puting kambing na kumikislap ang balahibo sa liwanag ng buwan. Naglalakad ito sa lupain ni Don Alberto. Paikot-ikot ito sa mga tanim. Mabagal at pila may sinusukat sa lupa. Napabulong ang matanda sa sarili. Hindi ito karaniwang kambing. Ngunit pinili niyang manahimik sapagkat ramdam niya na hindi ito bagay na dapat pang pakialaman. Pagkaraan lamang ng 3 araw, nagsimulang mangitim at malanta ang mga pananim ni Don Alberto. Ang dating lumtiang bukirin ay nagkulay dilaw at ang mga palay at mga gulay ay natuyo na parang tinamaan ng matinding sakit. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Don Alberto sa kanyang mga manggagawa. Hindi po namin alam, Don, sagot ng isa. Bigla na lang nang hina ang mga halaman, kahit abono at dilig. Walang epekto. Kasabay nito, isa-isang nagkasakit ang kanyang mga alagang baka, manok at baboy. Ilan ay namatay at ang iba ay hindi na makapagsuplay ng gatas o itlog. Ang amoy ng pagkabulok ay kumalat sa bakuran at dumami ang langaw. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang magsara ang tanyang mga tindahan. Naubos ang pondo at nagsialisan ang mga kliyente. Mula sa pagiging pinakamayamang hasyendero at negosyante sa bayan, naging isa na lamang siyang pangalan sa mga usapan ng kapitbahay. Nabalitaan din ni Dante ang pagbagsak ni Don Alberto mula sa mga tao sa bayan. Tay, tanong ni Dante habang magkasamang kumakain ng hapunan. Sa tingin niyo po ba, tama lang yung nangyari sa kanya? Tumigil si Mang Lando at tiningnan ang anak. Anak, ang buhay ay parang pagtatanim. Kapag masama ang itinanim mo, masama rin ang aanihin mo. Siguro ito na ang kabayaran ng ginawa niya sa iba, pero hindi natin kailangang magdiwang sa pagbagsak ng kapwa. Tumango si Dante.
Oo nga po, mas mabuting magpasalamat na lang tayo na tayo'y ligtas at patuloy na pinagpapala. Lumabas si Dante at Anita sa harap ng kanilang tahanan. Ang gabi ay maliwanag sa ilalim ng buwan at ang malamig na hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang damo mula sa bukid. Kuya, sabi ni Anita, buti na lang mabait sa atin si Mang Pedro. Oo, Mita, sagot ni Dante. Kung wala siya, baka wala tayo rito ngayon. Sa malayo, sa gilid ng gubat, may saglit na kislap. Muling nakita ni Dante ang puting kambing nakatingin sa kanya bago tuluyang maglaho. Sa puso niya, alam niyang iyon ay paalala. Ang kabutihan ang tunay na yaman at kapag iyon ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo. Mula nang tuluyang bumagsak ang kabuhayan ni Don Alberto, mas naging tahimik at mapayapa ang buhay ni Dante. Sa tulong ng gintong kambing at sa kabutihang loob ni Mang Pedro. Naabot ni Dante ang matagal ng pangarap, ang magkaroon ng sapat na kita para mapagpatuloy si Anita sa pag-aaral. Lumipas ang mga taon at sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nilang hirap, nakatuntong si Anita sa huling taon ng high school. Bawat araw na pumapasok siya sa paaralan ay tilang pagdiriwang para kay Dante at Mang Lando. Sapagkat nakikita nila ang batang noon ay halos walang sapatos, ngayoy may hawak ng bag at puno ng pavarak. Habang si Mang Lando ay nagplantsa ng sash na may nakasulat, "With honors." Kuya, baka madumihan to, mahinhin ang sabi ni Anita habang hinahaplos ang laylayan ng bestida. Mumiti si Dante at tumango. Hindi bale kung madumihan, Nita. Mas mahalaga na makita ka naming nakatayo sa entablado. Lahat ng pagod ko, sulit na. Pagdating nila sa eskwela, punupo sila sa unahan, malapit sa entablado. Nang tawagin si Anita para tanggapin ang medalya. Tumayo si Dante at sumigaw ng, "Kapatid ko yan!" Natawa ang mga tao at nakita ni Anita ang luha sa mata ng kanyang kuya. Pagbaba ni Anita mula sa entablado, agad siyang sinalubong ni Dante at Mang Lando. Nagyakapan silang tatlo. Mahigpit habang dumadaloy ang luha ng kagalakan. "Salamat kuya, salamat Tailando," bulo ni Anita. Halos hindi makapagsalita dahil sa tuwa. "Hindi kami magsasawa sa pagtulong sa iyo, Nita," sagot ni Dante. "Ipagpatuloy mo lang ang pangarap mo." Kinagabihan, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang kubo, napatingin si Dante sa malayo, sa mga burol na dating nilalakaran niya araw-araw bilang pastol. Naalala niya ang araw-araw na pagtitiis sa ilalim ng init at ulan, ang bitak-bitak na paa at ang basang damit na kumakapit sa balat tuwing umuulan. Naalala rin niya ang mga araw na nagbabantay siya sa mga kambing habang kumakalam ang sikmura. Tahimik siyang ngumiti at napatingin sa kambing na umigislap ang balahibo sa tabi ng kamalig. "Kung hindi dahil sa'yo, baka wala kami rito ngayon," bulo niya sa hayop na para bang nauunawaan siya nito. Isang umaga habang papunta sa bayan, nadaanan ni Dante ang ilang batang pastol na nakatayo sa gitna ng init. Walang masilungan habang binabantayan ang kanilang mga alaga. May ilan pa na nakapayong ng sako at ang iba'y nakaupo sa basang damo dahil katatapos lang umuulan. "Tay, naaalala niyo ba yung hirap natin noon sa pastulan? Gusto kong magpatayo ng mga kubo at bubong sa ilang bahagi ng bukirin para may masisilungan ang mga batang pastol." Napangiti si Mang Lando kahit may bahid ng lungkot sa alaala. "Magandang ideya yan, anak. Baka sa simpleng paraan, maibsan natin ang hirap nila." At hindi na nagpatumpik-tumpik si Dante. Gumastos siya mula sa kinita sa gintong hibla ng kambing at bumili ng kahoy, pawid at yero. Nagtulong-tulong ang ilang kapitbahay para buuin ang mga kubo. Sa unang araw na magamit ito, tuwang-tuwa ang mga batang pastol. "Kuya Dante, dito na kami kakain," sigaw ng isang bata habang hawak ang tinapay at bote ng tubig. "Tingnan mo, hindi na tayo mababasa ng ulan," tawa ng isa pa, sabay ngiti kay Dante. Pinagmamasdan niya ang mga ito habang kumakain, naglalaro at nagkukwentuhan sa lilim. May kakaibang init na dumaloy sa kanyang puso. Kung noon may ganito lang sana,
bulong niya sa sarili. Pero ayos lang. Mas masarap para sa pakiramdam yung ikaw ang nagbibigay ng ginhawa. Isang hapon, habang nag-usap sila ni Anita, bigla nitong nabanggit. Kuya, malapit na ang birthday ni Mang Pedro, di ba? Oo, sagot ni Dante. Bakit? Naalala mo nung tinulungan niya tayo? Siguro dapat natin siyang pasalamatan. Gumawa tayo ng handaan para sa kanya. Napangiti si Dante. Magandang ideya yan, Anita. Hindi natin magagantihan ang kabutihan niya ng sapat. Pero kahit simpleng salo-salo, ipaparamdam natin na mahalaga siya sa atin. Agad silang nagplano. Bumili sila ng manok, baboy, gulay at sangkap para sa pansit, adobo at iba pang putahe. Pumulong ang ilang kapitbahay sa pagluluto at paghahanda ng mga mesa. Habang abala sa kusina, kinausap ni Anita ang kanyang kuya. Kuya, sana magustuhan ni Mang Pedro to. Gusto kong makita siyang ngumiti. Napangiti si Dante at hinaplos ang buhok ng kapatid. Sigurado yan. Alam mo, minsan hindi pera ang sukatan ng yaman. Minsan yung kaligayahan na nakikita mong pinasaya mo ang ibang tao. Dumating ang araw ng handaan. Inanyayahan nila ang mga kapitbahay. Pero walang nagsabi kay Mang Pedro na para sa kanya ang okasyon. Nang dumating ang matanda, nakasuot siya ng simpleng t-shirt at pantalon. May dalang basket ng mangga. Oh, bakit parang ang daming tao dito? Tanong niya habang nagtataka. Ngumiti si Anita at lumapit. Mang Pedro, happy birthday po. Napahinto si Mang Pedro. Tila hindi makapaniwala. Ano? Para sa akin to? Oo naman, sabat ni Dante. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala kami rito ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng pulong at tiwala na binigay niyo sa amin. Kitang-kita ang pamumula ng mata ni Mang Pedro. Nako anak, hindi ko naman inaasahan to. Ginawa ko lang yung sa tingin ko ay tama. Mumiti si Dante at dahil ginawa niyo yung tama, nagbunga ito ng kabutihan sa amin. Kaya hayaan niyo kaming suklian kahit sa simpleng paraan. Nagsimula ang kainan at kwentuhan. May mga bata na tumatakbo sa paligid. May tumatawa sa gitna ng laro ng suka. At may mga matatanda na nagbabalikan ng mga lumang kwento. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Mang Pedro. Napapalibutan ng mga taong mahal at nagpapahalaga sa kanya. Anong pakiramdam, Mang Pedro? Tanong ng isa sa mga kapitbahay. Ngumiti ang matanda. Pakiramdam ko, mas masarap pa sa ani ng palay. Iba pala yung saya kapag ramdam mong mahal ka ng mga tao sa paligid mo. Lumapit si Anita at inilapag ang isang maliit na kahon sa mesa. Para po sa inyo yan. Binuksan ni Mang Pedro ang kahon at nakita ang isang bagong sombrero na may burdang salamat Mang Pedro. Napahawak siya sa dibdib at napailing. Nako, sobra na to. Tumayo si Dante at nagsalita sa lahat ng naroroon. Mga kapitbahay, gusto ko lang sabihin si Mang Pedro ang patunay na ang kabutihan ay parang binhi. Kapag itinanim mo, tutubo ito at magbubunga ng mas marami pang kabutihan. Sana lahat tayo maging kagaya niya. Nagpalakpakan ang lahat. Habang papalubog ang araw, umupo si Dante sa gilid ng bakuran. Pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa paligid. Lumapit si Mang Pedro at umupo sa tabi niya. Dante, sabi ng matanda, alam mo, mas proud ako sa iyo ngayon kaysa noong kitang binigyan ng lupa. Ginamit mo ng tama ang pagkakataon. Hindi lahat nagagawa yon. Napangiti si Dante. Tinuruan niyo po ako ng tama. Paalala lang na kung gagamitin mo sa kabutihan ang biyaya, mas lalo ka pang pagpapalain. At doon, sa simpleng baryo, sa ilalim ng kumukupas na liwanag ng araw, malinaw sa lahat na si Dante ay may pusong ginto. Hindi dahil sa kayamanang nakuha niya, kundi dahil sa kabutihang ibinahagi niya sa iba. Tahimik ang buong kapatagan. Ang hangin ay marahang humahaplos sa mga palay na ngayoy kulay ginto sa ilalim ng kabilugang buwan. Ang amoy ng bagong aning palay ay sumasabay sa malamig na simoy at sa malayo, ang huni ng mga kuliglid ay parang himig ng isang matamis na alaala. Nakaupo si Dante sa gilid ng kanilang sakahan, hawak ang isang tasa ng mainit na salabat. Sa tabi niya, si Anita, na ngayon ay 16 na taong gulang na, ngunit dala pa rin ang inosenteng ngiti na dati niyang nakikita noong sila'y walang-wala pa. Tahimik silang dalawa,
pinagmamasdan ang kalangitan na puno ng bituin. "Kuya," bulong ni Anita, "parang kailan lang wala tayong makain, wala tayong matulugan. Pero tingnan mo tayo ngayon." Ngumiti si Dante, bahagyang napailing. "Oo, Nita, pero hindi ko malilimutan kung paano tayo umabot dito. Mga gabing halos mawalan tayo ng pag-asa. Pero laging may dumadating na milagro. Sa kanyang puso, malinaw ang aral. Ang biyaya ng gintong kambing ay hindi lang tungkol sa kayamanan, kundi kung paano gamitin ang pagkakataon para sa kabutihan. At iyon ay ipinangako niyang dadalhin habang siya'y nabubuhay. Habang nag-uusap, may narinig silang mahina ngunit pamilyar na tunog ng yapak mula sa gilid ng gubat. Tumigil ang hangin na parang nakikinig, at pati ang mga kuliglig ay nanahimik. "Kuya, parang narinig ko yun dati," bulong ni Anita. Hawak ang braso ni Dante. Tumayo si Dante, nakatitig sa direksyon ng tunog. At mula sa anino ng mga punong kahoy, lumitaw ang gintong kambing, marahan, mahinahon at may ningning na parang bitbit nito ang liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang ay tila may dalang alon ng mga alaala. Ang unang hiblang ginto na nahulog mula sa balahibo nito. Ang unang pagkakataong nakaramdam sila ng pag-asa. At ang unang gabing napulog sila ng may laman ang tiyan. Nang marating siya nito, tumigin ito sa harap ni Dante. Nagtagal ang kanilang tipigan. Walang salita, ngunit puno ng mga damdamin. Pagkatapos, nagsimulang magbago ang anyo ng kambing. Ang gintong balahibo ay tila natutunaw, napapalitan ng kumikislap na liwanag. Unti-unti, sa harap nila, nag-anyong isang diwata. Maganda, marangal, at tila yari sa mismong sinad ng buwan. "Dante," wika ng diwata, ang boses ay malambing, ngunit may bigat ng panahon. "Ako ang naging kaibigan mo sa anyo ng kambing. Matagal kitang binantayan at sinubok. At nakita ko na ang tunay mong puso." Halos hindi makapaniwala si Dante. "Ikaw pala, lahat ng tulong, lahat ng biyaya, mula sa'yo." Mumiti ang diwata. "Oo, ngunit tandaan mo, hindi ko iyon ibinigay para lang magpayaman ka. Ibinigay ko iyon upang makita kung paano mo haharapin ang pagkakataon. Marami ang nagkakamali. Kapag yumaman, nakakalimot. Pero ikaw, hindi ka nakalimot. Ginamit mo ang biyaya para sa kapakanan ng pamilya mo at ng iba." May luha na sa gilid ng mata ni Dante. "Kung wala ka, baka wala na kami ngayon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan." Hinawakan ng diwata ang kanyang balikat. Malamig, ngunit nakapapawi ang haplis. "Kung wala ka ring puso para sa kabutihan, baka wala rin ako rito ngayon. Kaya't ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Dante." Si Anita, na kanina pa nakikinig, ay hindi napigilang magsalita. "Diwata, kung aalis ka na, babalik ka pa ba?" Mumiti ang diwata, malungkot, ngunit may halong pag-asa. "May iba pa akong dapat tulungan, ngunit sa bawat pagtubo ng gintong bulaklak sa lupaing ito, naron ako. At sa bawat taong natutulungan mo, naron din ako." Lumuhod ang diwata at inilapat ang kanyang palad sa lupa. Mula roon ay unti-unting sumibol ang isang halaman na may gintong bulaklak, kumikislap sa ilalim ng buwan na para bang gawa sa liwanag at pag-asa. "Ito," sabi niya, "ang magpapaalala sa inyo na kahit wala ako, mananatili ang kasaganaan dito. Hanggat ginagamit sa tama ang ani ng lupa, hinding-hindi ito mauubos. Pero tandaan mo, Dante, kapag ginamit sa kasakiman, unti-unti rin itong mawawala." Dahan-dahan siyang tumayo, tumalikod, at nagsimulang maglakad patungo sa gubat. Sa bawat hakbang, nagiging liwanag ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang sumanib sa sinag ng buwan at naglaho sa paningin nila. Tahimik na tumayo si Dante. Hawak sa kamay ang isang hibla ng gintong bulaklak na iniwan ng diwata. Tumingin siya kay Anita. Hindi ito ang katapusan, ito ang simula ng bagong yugto. Mula ng gabing iyon, lalo pang lumago ang sakahan ni Dante.
Dumami ang mga pananim, dumami ang alagang hayop, at dumami rin ang mga taong natulungan niya. Sa bawat proyekto, mula sa pagpapagawa ng kubo para sa mga batang pastol hanggang sa pamimigay ng libreng bigas para sa mga pamilyang kapos, dala niya ang alaala ng diwata. Lumipas ang 5 taon. Sa panahong ito, tuluyang nalugi si Don Alberto at napilitang ibenta ang kanyang lupain. Mahigit 100 ektarya iyon, ang dating lupang pinagpastulan ni Dante at pinagmulan ng kanilang pagdurusa. Isang hapon, nakatanggap si Dante ng tawag mula sa isang ahente ng lupa. Ginoong Dante, interesado po ba kayong bilhin ang lupain ni Don Alberto? Mababa na po ang presyo at siya na mismo ang nag-aalok. Tahimik lang si Dante sa kabilang linya, habang sa isip niya ay sumisiksik ang mga alaala. Ang gabi ng pag-alis nila sa gitna ng ulan, ang panlilibak ni Don Alberto, at ang gutom na tiniis nila. Ngunit ang bumungad sa kanyang puso ay hindi galit, kundi isang matatag na desisyon. Sige, sagot niya, bibilhin ko, pero hindi para maghigante, kundi para gawing tahanan ng kabutihan. Sa araw ng pirmahan, simple lang ang kasuotan ni Dante, isang malinis na polo at lumang pantalon. Sa kabilang mesa, tahimik si Don Alberto. Kitang-kita ang pagtanda at panghihina sa anyang mukha. Habang isinusulat ang pirma, napatingin si Dante sa bintana ng opisina. Sa labas, ang lupain minsan ay pinagkaitan sa kanila, ay naghihintay na muling maging bahagi ng kanilang buhay. Ito ang hustisya ng tadhana, naisip niya. Pagkaraan ng ilang araw, dinala niya si Anita at si Mang Lando sa gitna ng bagong nabiling lupain. Ang araw ay sumisikat mula sa silangan at ang mga damo ay kumikislap sa hamog. Tay, Nita, ito na yon, sabi ni Dante, nakangiti ngunit naninilid ang luha. Ang lupang minsan ay naging dahilan ng ating paghihirap. Ngayon ay magiging bahagi ng ating bagong kwento. Napaluha si Mang Lando at hinaplos ang balikat ng anak. Anak, ipinagmamalaki kita. Hindi lahat ng yumayaman ay nananatiling mabuti, pero ikaw ay pusong ginto. Ngumiti si Dante. Lahat ng ito, utang ko rin sa isang kaibigang hindi ko malilimutan at sa inyo na naging lakas ko sa bawat laban. Habang nakatayo sila sa gitna ng lupa, dumaan ang malamig na simoy ng hangin, banayad ngunit tila may yakap, at sa puso ni Dante, alam niyang naroon ang diwata, nakangiti at nagbabantay mula sa malayo.